na maalam ang pamilya sa kanilang lolo. Pero ang sinabi ng batang lalaki ang ikinagulat ng lahat. Ang libing ng matandang lalaki ng araw na iyon ay isang malungkot na okasyon. Kilala siya at minamahal ng mga tao sa kanilang bayan at lalo na syempre ng kanyang pamilya. Ang seremonya ay naging maayos at maganda at nang maihanda na ang puntod, ang lahat ay natitigilan lamang sa bawat sandali habang naiiyak. Ang lahat maliban sa apo ng lalaki dahil ang napansin nito sa kaliwang bahagi ng paglilibingan ay sadyang ikinagulat ng marami. 6 na buwan na rin ang nakaraan na ang lolo ni Kevin na si Arthur ay namayapa. Sa ngayon ay nagkakasama-samang muli ang kanilang pamilya para masabi ang huli nilang pagmamaalam. Si Arthur ang pinakapundasyon ng kanilang pamilya at ang tagapagkwento sa kanila ng magagandang may aral na kwento ng buhay. At isa yon sa naging daan para maging malapit si Arthur sa kanyang apo na si Kevin. Kung saan ang kapwa imahinasyon ng maglolo ay nagdadala sa kanila sa kakaibang malawak na paglalakbay. At sa mismong araw na ito ay mareresolba na ni Kevin ang isa sa katanungan na nais malaman ng marami. Pagmamay-ari ni Arthur ang tavern sa kanilang bayan na hinihenerasyon ang pinag-aarian ng kanilang pamilya. At ang lugar na iyon ang siyang nagiging inspirasyon ni Arthur para sa mga paglalakbay na kanyang nasa sa isip. Kung saan ang mga local workers at mga taong nagmula pa sa malalayong lugar ay nagpupunta doon at naikikwento nila kay Arthur ang kani-kanilang kakaibang kwento sa buhay. Sa kanyang pag-uwi, ang gagawin niya naman ang mga kwentong iyon bilang isang kakaibang misyon para sa maliit pa noong si Kevin. Pero ang pinakamatinding hamon sa buhay ni Kevin ay papalapit na. Ang lahat ay plinano ni Arthur ng perpekto. Tila nalalaman na darating din ang araw na ito. Sinisigurado niya na ang unang pahiwatig ay matutunghayan nila. Binibigyan niya ng tsansa ang kanyang pamilya ng magandang puzzle na kailangan nilang mabuo. Kahit na alam niyang si Kevin lamang ang may kakayahang makabuo nito sa huli. Kayaning si Arthur ay mamatay sa bata pa niyang edad na 72 taon, ang lahat ay ganap ng naiset. Ang mahabang oras na binubuo niya sa pagtatrabaho sa tavern. Matapos ang kanyang retirement, dagdag na rin ang pag-ibig nito sa alkohol at sigarilyo. Madalas siyang mahuli noon, wala naman siyang pakialam. Masaya ang kanyang buhay at ang malaking sorpresa na plinano niya sa kanyang pamilya ang siyang magbibigay katapatan sa katotohanang iyon. At magiging misteryo kung saan aabutin si Kevin ng 6 na buwan para masagot. Matapos matagpuan ang mga bahagi ng puzzle na kinakailangan, ang kanyang buhay at ang buhay ng kanilang pamilya ay hindi na magiging gaya ng dati. Pero bago ang lahat, ang seremonya ng libing ay kailangan munang matapos. Gayon din sinisigurado ng buong pamilya na yun ang magiging isa sa mga araw na hindi nila makakalimutan. Si Michael ang panganay na kapatid ni Arthur, ang siyang nanguna sa pagsasaayos ng seremonya. Gayon din ang mga main arrangements na kinakailangang ayusin. Ang asawa naman ni Arthur na si Linda at ang 2 nilang anak na babae ang gumawa ng iba. Ang musika ay libre lamang na inilaan ng mga lokal na banda na dati nang nagtutugtog sa tavern nila sa loob ng maraming taon. Ang lugar ay sadyang maganda at maaliwalas. Sadyang maganda para sa malungkot na sandali ng kanilang pagdadalamhati. Ang lahat ay kailangang maging perpekto. At oo, ginawa ng pamilya ang lahat ng posible para maging espesyal at hindi malilimutan ang libing. Lingid lang sa kaalaman nila ang nagawang plano ni Arthur para sa kanila. Ilang buwan bago na rin namayapa si Arthur ay nagawa niyang magtanim ng binhi ng isang napakagandang rosas. At ang seremonyang ito ay ang unang bahagi lamang. Sa araw mismo ng libing ay bahagyang umulan. Maraming tao ang dumating para magbigay ng huli nilang pamamaalam, mga kaibigan, kapamilya at mga maging taong hindi gaanong malapit sa kanya. Ang kabaong ni Arthur ay nababalutan ng berdeng tela na may pirma ng kanyang tapat na mga customers. Ang priest na kinuha sa seremonya ay si O'Brien, isa sa matandang kaibigan ni Arthur, at sa pagitan ng kanyang mga salita ay may musika, kung saan ang awiting nadidinig ng lahat ay malungkot pero maganda. Ang lahat ng naroroon ay isinasa-isip mabuti ang kanilang pagmamahal para kay Arthur. Si Father O'Brien ay direkta na ring nagsalita sa pamilya ng mga oras na iyon
At ang isa sa mga mensaheng kanyang natanggap ay isang quote na nagmula mismo kay Arthur Keene at wala ng iba. At ang isa sa mensaheng kanyang natanggap ay isang quote na nagmula mismo kay Arthur Keene at wala ng iba. Ang mensahe ay may pagkakaiba. Isang kwento na kapwa mga storyteller lamang na katulad ni Arthur ang makikinig. Sa ika-6 na sirkulasyon ng buwan at ang bato ay inilagay sa daigdig, tumingin sa iyong kaliwa at ang kinabukasan ay maihahandog sa iyo. Ang pamilya ay napatingin na lamang kay Father O'Brien nang may pagkalito. Isa na naman itong pagkalito at tipikal na plano para mas maunawaan ang misteryo. Base sa kanyang kagustuhan, hanggang ngayon ay wala pa ring nakakaalam sa misteryong ihinanda ng yumaos sa kanila. Sadyang naguguluhan at nalilito ang marami. Naging tahimik ang paligid hanggang sa ang kanyang asawa na si Linda ang siyang sumira ng katahimikan. Magpatuloy lamang tayo sa magandang seremonya. Kung si Arthur ay naglaan ng malaking plano para sa atin, ay hindi natin mariresolba ngayong araw. Masyadong matalino si Arthur para sa atin. Sumang-ayon naman ang pamilya at nagpatuloy na sila sa kanilang pagdadalamhati at pamamaalam. Matapos ang seremonya ay ganap nang ihinanda ang kabaong para mailibing. Naulan pa rin ang mga oras na iyon, pero binaliwala na lamang ito ng marami. Sadyang malungkot ang mga sandali ng ganap nang maibaon sa lupa ang kabaong. Ang mga tao ay nag-iiyakan at ang musika ay inaawit ng mga lokal na mga awit at manunulat. Kasabay ng pag-iyak ng iilan ay mapupuna mo rin ang malalim na pag-iisip ng mga dumadalaw. Sinusubukang sagutin sa isip nila ang palaisipang sinabi ng pari kanina. Ang isa sa mga taong iyon ay ang batang apo ni Arthur na si Kevin. Nang mailagay ang napiling lapida ng pamilya na kanilang ibabaon sa lupa, ay dito napaisip si Kevin, isang bagay na hindi naisip pa ng ibang miyembro ng kanilang pamilya. Naalala ni Kevin na binanggit na palaisipan ng salitang bato. Nakahanda si Kevin na maghanap pa ng ilang detalye na may kinalaman sa palaisipang iniwan ng kanyang lolo. Ilang sandali pa ay napakinggan ni Kevin ang sinabi ng caretaker ng sementeryo kung paanong hindi naging madali sa kanila ang maihanda ang lahat nang wala pang isang linggo. Pero wag silang mag-alala dahil ang lapida ay hindi pwedeng mailagay sa loob ng 6 na buwan. Naging abala ang pamilya sa pakikinig sa caretaker kung ano ang dapat gawin habang si Kevin ay nagmimistulang alerto. Napaisip na naman si Kevin na nabanggit din sa palaisipan ang ika-6 na sirkulasyon ng buwan bago ilagay ang bato sa lupa. Ibig bang sabihin umano ay mahahanap nila ang kasagutan makalipas pa ang 6 na buwan? Nasa tamang daan na ang bata para maresolba ang palaisipan ng kanyang lolo. Ang mahirap lang ay kinakailangan pa niyang mag-antay ng matagal para lamang ito mabigyan ng solusyon. Ang 6 na buwan ay napakatagal para sa isang bata na 8 taong gulang lamang. Lalo na kung nasasabik na ito sa isang kasagutan na nagmula sa kanyang minamahal na lolo. Pero sadyang naging mabilis naman ang araw. Ang mga araw ay naging linggo at ang linggo ay naging buwan. Sa bawat sandaling iyon, mas lalong napapaibabawan si Kevin ng misteryong iniwan ng kanyang lolo. Habang ang ibang miyembro ng pamilya ay nagpatuloy na lamang sa kani-kanilang buhay. Ang ina ni Kevin ay nagbalik na sa trabaho. Ang kanyang mga kapatid ay nagsibalikan na rin sa eskwela. Si Linda naman na kanyang lola ay naging abala na lamang para mapanatili ang tavern bilang karangalan na rin sa kanyang yumaong minamahal. Pagsapit ng hinihintay na araw na ni Kevin ay naganap na inilagay sa lupa ang lapida ni Arthur. Si Kevin ay sadyang nasabik noon at naghanda sa kung ano man ang kanyang malalaman. Ang buong pamilya ay naroroon nakasuot ng itim para masdan ang paglalagay ng lapida kay Arthur. Ito ay naging emosyonal na sandali. Si Kevin man ay naging malungkot gaya ng lahat pero naroroon din siya para sa isang misyon. Dito na kasi magtatapos para sa kanya ang palaisipang ginawa ng kanyang lolo. Habang abala ang iba ay napatingin naman ang bata sa kaliwang bahagi ng puntod gaya ng sinabi sa palaisipan. Tandang-tanda pa ni Kevin ang palaisipan sa kanyang isip. Sa ika-6 na sirkulasyon ng buwan at ang bato ay inilagay sa daigdig, tumingin sa iyong kaliwa at ang kinabukasan ay maihahandog sa iyo. At kanya ngang nakita ang isang malaking stone lantern sa tabi ng puntod ng kanyang lolo. Isang stone lantern na hindi gaya ng iba dahil parang nahahati ito sa 2 bahagi.
Agad lumapit ang bata para sumilip at kanya nga iyong nabuksan. Paalis na sana ang buong pamilya noon para makauwi na makapagpahinga na nang biglang magsisigaw si Kevin. Saan kayo pupunta? Agad sinipa ni Kevin ang ibabaw ng stone lantern at agad ikinagalit ng kanyang ina, pero natigilan sila nang matanggal ang taas na bahagi ng stone lantern. Sa loob noon ay nakuha ng bata ang isang kahon na gawa sa kahoy. Nakuha na niya ngayon ang atensyon ng kanyang pamilya. Inulit muli ng bata sa lahat ang palaisipang narinig nila dati. Sa ika-6 na sirkulasyon ng buwan at ang bato ay nilagay sa daigdig, tumingin sa iyong kaliwa at ang kinabukasan ay may hahandog sa iyo. At dito na lamang nila napagtanto ang pagtsatsaga ni Kevin na masagot ang palaisipan at mahanap ang kaisa-isang bagay na iniwan ng kaniyang lolo. Habang hawak ng bata ang kahon, ang lahat ay nagka-interes na malaman ang nilalaman nito. Pamangkin, huwag mo nang bitinin at paghintayin kami. Buksan mo na yan. Wika ng kanyang tiyuhin. Sa kahon ay nakuha ng bata ang isang liham at susi. Isang susi na mukhang sinauna at meron ng kalawang na para bang ilang taon na itong hindi nagamit. Ang liham naman ay parang bago lamang na nakasealed pa ng red wax, na ayon sa kanyang lolo ay isang sigil na kanilang pamilya. Sinira na rin ng bata ang sigil para mabasa na ang liham na mismong sinulat ng kanyang lolo. Sa edad na 8 taon ay hindi pa ganun kabilis magbasa si Kevin, pero hinayaan na siya ng kanilang pamilya at binigyan ng pagkakataon. Siya naman din ang naging dahilan kaya't nahanap nila ang liham. Si Kevin ay nagsimula ng magbasa. Para sa mga minamahal kong pamilya, aking asawa, mga anak, at syempre para sa mga bata. Kung mababasa nyo ito, malamang ay patay na ako. Huwag kayong magluksa ng matagal sa akin. Ayoko nang masyado kayong nananatili o nakatali sa nakaraan. Magpatuloy kayo sa kanya-kanya niyong buhay at maging masaya lamang palagi. Naibigay niyo na sa akin ang kasiyahan na kailangan ko. Hindi ko naman alam kung kailan ako mamamatay, pero ramdam ko na yon sa kaloob-looban ng aking buto. Sadyang inilaan ko ang isang palaisipan para makuha niyo ang kahon at ang nilalaman nito. Alam ko naman na isa sa inyong kapamilya ko ang makakasagot sa aking palaisipan. Malamang na dyan si Kevin, ang matalinong bata na yan. Si Kevin ay napangiti nang mabasa iyon. Ang pare umano ang naging daan ni Arthur para mailagay ang kahon sa dapat nitong kalagyan. Sinabi sa liham ng isang lugar sa kanilang tavern kung saan makikita umano ang isang baul kung saan nila gagamitin ang susi. Ito ay punong-puno ng gintong barya at malalaking halaga ng pera. Isang yaman na tiyak magiging kapakik-pakinabang sa buong pamilya. Panong walang ni isa sa kanila ang nakakaalam nun. Isang kayamanan na nais ipamahagi ni Arthur sa tamang pagkakataon. Si Kevin ay napailalim sa isang paglalakbay na isinaayos ng kanyang lolo patungo sa isang kayamanan na magpapabago sa buhay ng kanilang pamilya.